po dito. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Sa ibabaw ng mga langit, ikaw ay itatanghal at dito naman sa daigdig ang iyong kaluwalhatian. Amen. So, sa gabi pong ito, wala po tayong ibang pupurihin, wala po tayong ibang itataas, kundi ang ating pong Panginoong Diyos lamang. At tunay na salamat sa Kanya pong kabutihan, salamat po sa Kanya pong pagmamahal na patuloy na ipinararanas po sa bawat isa po sa atin. Yes, Lord, sa gabi pong ito, tunay Ama na Ikaw lamang yung aming pong pupurihin, Ikaw lamang yung aming pong itataas, Ikaw lamang yung aming pong itatanghal, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Sapagkat karapat dapat kayo, Ama, na pasalamatan at dakilain, Lord God. Kaya, Ama, sa gabi pong ito, help us, Father God, to open our mouth, Panginoon, to worship You in spirit and in truth, Panginoon. And may Your Holy Spirit lead us, Panginoon, as we lift up Your name, Panginoon, sa lugar po na ito. Yes, Lord. Salamat, Ama. Tunay ng bawat isa po sa amin ay lumalapit, Panginoon, sa gabi pong ito. Nagpapakumbaba, Ama. Inababa ang aming pong mga sarili at tanging kayo lamang, Panginoon, ang siya po naming itinataas, Lord God, sa gabi pong ito. Malapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lang. Ang iyong katapatan. Yes, Lord. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matig na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan itatanghal kita. O Diyos,
our Bible in the book of Psalms 119 verses 9 to 16. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. With my whole heart I have sought you. O let me not wander from your commandments. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. With my lips I have declared, and all the judgment of your mouth. I have rejoiced in the way of your testimonies, as much as in all riches. I will meditate on your precepts and contemplate your ways. I will delight myself in your statutes. I will not forget your word. Let us pray. Heavenly Father, the Holy One, who created the heaven and the earth, we come to you in adoration and worship tonight. Father, as we open this service in prayer, we ask, O God, the forgiveness of our sins, to look unto Jesus, our mediator, who did give his life on the cross. Father, may you help us, O God, tonight, to lay down everything at your feet, O Lord. May you help us, teach us, O God, to worship you, to praise you, in spirit and in truth, O Lord, through songs and giving. Father, you are so great. Thank you so much, O God, for your word. May you consecrate every soul tonight, O God. Father, as we come to hear your words, O God, may you help us and give us the humble heart to accept your word, O God. Oh Lord, you're so amazing. You're so great, O God. May you give this humble heart, O God, because you said unto your word that your words, O God, can cleanse our ways by heeding, by take heed on it, O God, by keeping it and hidden in our hearts, O God, so that we may not sin against you, Father. Lord, as we go on in the service tonight, Father, teach us in your statutes, O God. Father, help us to meditate your precepts, O God. Father, help us, O God, to really contemplate all your ways, O God, in our lives. Father, help us to really delight ourselves in your statutes, O God, in your precepts, in your ways, Father, so that we will not forget. We will not forget, Father, your words in our lives, O God, so that we will gonna rejoice in everything that happens and everything that you are doing, Father, in our lives, because you are worthy, O God, to receive all this praise tonight. Father, we ask you, O God, that you may bless and help the preacher and the hearer tonight, O God. Whatever, O Lord, your plans and purposes, O God, may it be fulfilled tonight through your words, O God.
May your words and promises be our testimonies, O Lord. May the soul that in need tonight be filled and satisfied in Jesus' name. Yes, Lord. May your Holy Spirit move, Father, sa amin pong lahat sa gabing ito. May your Holy Spirit move. Oh God, we worship you. This is what we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we rejoice. Amen. Amen. So, let us continue to praise the Lord. Salamatan po natin siya sa pamagitan po ng mga awitin. Yes, Lord. Amen. Magalak po tayo sa Lord. Dahil tayo po ay dumaranas ng gera sa lugar na ito. Sa presensya mo, Jesus, sumasamba nagpupuri sa kadakilaan mo. Sama-samang ihahayag, sama-samang itatanghal. Awit ng pasasalamat ihahandog sa ngalan niya. Lubos-lubos na umapaw, labis ang pag-ibig niya. Minsan paawitin po natin. Nagalak ang puso ko sa presensya mo, Jesus. Sumasamba nagpupuri sa dakilaan mo. Sama-samang ihahayag pangalan ni Jesus. Sama-samang itatanghal. Awit ng pasasalamat ihahandog sa ngalan niya. Lubos-lubos ng umapaw, labis ang pag-ibig niya. Yes, Lord, ulatin ka, O Diyos. Jesus, lalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Jesus, Jesus, lalhatiin ka. Wala nang ang iba. Ng pasasalamat ihahandog sa ngalan niya. Lubos-lubos na umapaw, labis ang pag-ibig niya. Yes, Lord. Tunay na wala na pong hihigit sa ligaya na aming nadarama sa inyong pong presensya. Amen. Iba sa ligaya na naramdaman ko, pagkat ang
buhay. Ang pag-ibig ko sa'yo'y alay, luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-sama isigaw ang pangalan. Jesus, liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang pagpuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay. Yes, Lord, salamat Ama na tunay nga po, Panginoon, na wala nang papantay, Panginoon, sa inyo pong presensya, Lord God. Tanging sa inyong presensya lamang may tunay na kagalakan, O God. At dahil dyan, Ama, patuloy ka po naming aawitan, patuloy ka po naming pupurihin sa aming pong mga buhay, sapagkat karapat dapat po kayo, Ama, na itanghal, karapat dapat po kayong purihin. Yes, Lord. Hallelujah. Aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Purihin mo ang pusong pagal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Dahil karapat dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Masusukat, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Lumalabig, umaapaw, kagandahang loob na sa amin nagligtas. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Kahit hindi karapat dapat, ngunit buhay mo ay iyong
buhay ko, anak kami. Bukas ang iyong kamay sa tuwing lalapit, katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw lamang ang nagmahal sa akin ng lubusan. Hindi nagmamaliw na kukulang kailan paman. Walang wakas, walang patin ang pag-ibig na alay mo. Di nagmamaliw na kukulang kailan paman. Walang wakas, walang patin ang pag-ibig na alay mo. Hindi nagmamaliw na kukulang kailan paman. Walang wakas, walang patin ang pag-ibig na alay mo. Hindi nagmamaliw na kukulang kailan paman. Walang wakas, walang patin ang pag-ibig na alay mo. Di masukat ang biyayang nakamtan, nang sa buhay ko ika'y panaligan. Yes, Lord. Kapayapaan ay aking nasumpungan. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw lamang ang nagmahal sa akin ng lubusan. Ang nagmahal sa akin ng lubusan. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Yes, Lord, to you be all the glory, Father God, praises, thanksgiving, and adoration in Jesus' mighty name. Amen. Yes, Panginoon, tunay nga po, Diyos, na kayo ay amin po, Panginoong, pinupuri at sinasamba. Maraming salamat muli, O Diyos, na tunay nga po kayo, Lord God, ay sumasama sa amin po, Panginoong, pagtitipon na ito. At truly, Lord, this is for you. We are giving, Lord God, those songs, Lord, sa inyo, Panginoon. At tunay nga po wala pong ibang Diyos na karapat-dapat pong sambahin at purihin kundi kayo lamang, O Lord God. Kayo po ang nararapat na itaas, dakilain, O Diyos. At maraming salamat dahil sa mga buhay, Panginoon namin na hindi po matuwid, ay binigyan po ninyo ng katwiran at binigyan nyo, Lord God, ng karapatan na sambahin kayo, bigkasin ang inyong pangalan, O Lord God, without condemnation. At hindi lamang, O Lord God, na tawagin kayo na Panginoon, kundi tawagin kayong Ama, O Lord God, sa pamamagitan ng katwiran ng pagliligtas na ibinigay sa amin ng Panginoong Jesus. Dalangin po namin, O Lord, na mag-manifest ang inyong power, ang inyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. At dalangin namin, O Diyos, na tunay na kayo, O Lord God, ang magbago sa aming pong mga buhay, O Lord God. We pray, Father, na tunay nga pong gawin ninyo, ninyo pong naisin sa aming pong mga buhay, O Lord God. Dalangin namin na tunay nga po, O Diyos, lahat ng mga naisin namin, O Diyos, palitan po ninyo ito ng inyo pong gusto, O Lord God, dahil naniniwala kami na nananampalataya na ang inyo pong kalooban ang pinakamaganda.
mangusap ka ma sa bawat isa sa amin, and continue, Lord God, to be lifted up, Lord, in the midst of your people tonight, Lord, as we do this worship service, Lord, as we fellowship with one another, O Lord God. Patuloy ng inyong kalakasan, encouragement, ang pagkilos ng banal na Espiritu, ang tunay naming maranasan sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka po namin, Ama, dinadakila, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Tayo po'y magbatian. At i-welcome ang bawat isa. Amen. Okay. Pagmasdan tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. O kay gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. O kay gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos at sa Kanya pong palaging ibinibigay niya sa ating pagkakataon upang pasalamatan po siya at bigyan ng papuri. Bago po tayo magbigay, basahin ko muna po yung salita ng Panginoon sa Deuteronomy 8:11 hanggang 18. Ang sabi po dito ng Panginoon, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh, sundin ninyo ang kanyang mga utos. Kung gayoy, namumuhay ng sagana na nakatira na sa magagarang tahanan, at marami ng alagang hayop at marami na natitipong pilak at ginto. Huwag kayong magmamataas. Huwag nga ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpala sa inyo mula sa pagkaalipin na nagpalaya sa bansang Ehipto. Siya na nagpatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno na makamandag na ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato ng tubig. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain din ninyo kilala. Pinaranas kayo ng hirap para kayo subukin at turuang magpakumbaba. At ang lahat ng iyon ay huwag ninyong isasaloob, kaya naman ninyo bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyong ang nagbigay sa inyo ng lakas upang managana kayo ay isang bilang pagtupad sa kanyang pangako. Ayun po, salamat po sa Panginoon kasi yung mga naunang pangako po ng Panginoon ay tunay nga po na hindi po nagbabago. At sinasabi po lagi ng Panginoon sa kanyang salita, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh. Dahil nung panahon po na dumanas sila sa ilang, nakalagay po dito ay talagang sinubok din po sila ng Panginoon. Sa buhay natin mapalad po tayo kasi nung napapunta po tayo dito sa Israel na pangako po ng Panginoon na lupa, tayo po ay nagtrabaho, ang naranasan po lang natin ay mga makukulit ang alaga, yung mga sakit nila ay Alzheimer, dementia, pero hindi po tayo nagutom. Hindi po katulad nila. Pero
Ang kalaki po nun sa mga naranasan nila ay may pangako po ang Panginoon na pinasagana po sila. At ganoon din po tayo, di ba? Nakakaranas din po tayo ng kasaganaan. Yung may mga gagara tayong bahay, mga nakaipon na po tayo. Lahat, halos po nakaipon tayo dito ng mga pinagtrabahuhan natin. Di ba po? Di ba pinagpala po tayong lahat? At ang sabi po ng Panginoon, kapag pala po tayo ay pinagpapala, ibinigay po lahat. Huwag po natin siyang kalilimutan. Gaya po ng yung binasa po kanina ni Sister Grace doon sa kanyang opening prayer na huwag makakalimot. Laging sinasabi ng Panginoon, huwag makakalimot. Kasi lagi niyang pinapaalala talaga na i-acknowledge natin talaga sa buhay natin na hindi sa ating lakas, sabi dito, hindi sa inyong lakas. Kung nakaranas man kayo ng hirap, pagtitiis yung katulad ng naranasan nila, ibig sabihin ng kapalit pagpapala. Dahil ng ganun yung naranasan natin dito, na totoo pala yung pangako ng Panginoon na hindi nagbabago kahit sa kapanahonan ngayon at noon. At napakabuti po ng Diyos dahil isa tayo mga kapatid natin, mga nandyan na nanonood o talagang mapalad tayo kasi nakasama tayo doon sa mga pangako ng Panginoon na pagpapala at nararanasan natin yun. At totoo pala na dadaan talaga tayo doon sa susubukin tayo. At ang mararanasan doon natin ay gantimpala. Talagang ang Panginoon ay hanggat hindi natin pala siya natin nakakalimutan, isinasama natin sa buhay, wala palang katapusan yun sa buhay natin. Kaya napakabuti po ng Panginoon kasi lagi tayo nating pinapaalalahanan sa ating buhay. Kung siya ang ating uunahin, narinig naman natin yan, kung lagi natin siyang bibigyan ng mga pagpapala, kung anong meron sa ating buhay, acknowledge, ay totoo palang hindi tayo mauubusan. At talagang tunay na talagang idaragdag niya katulad ng ginawa niya sa mga alagad niya, sa mga naglingkod talaga sa kanya. At yun ay babala din kung hindi tayo susunod, hindi rin tayo makakaranas ng ganito. At ang sabi ng Panginoon, isusumpa tayo. Mas maganda talaga yung nagpapala talaga at sumusunod sa Panginoon kasi tayo ay pagpapalain at tunay na hindi tayo niya iiwan at isa pa, hindi tayo pababayaan sa lahat ng mga ipinagkaloob sa atin at yung mga kalusugan natin ay ilalayo rin tayo sa kapahamakan at karamdaman. Naririnig po natin na kapag sinunod natin ang Panginoon. At isa din yung pagpupuri, pagsasalamat pag tayo ay nagbibigay sa Panginoon. Bago po tayo magbigay, manalangin po tayo. Dakilang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat Panginoon dahil po sa iyong salita na patuloy mo po kami tinuturuan. Tunay nga po Panginoon na dakila ka po Panginoon at tapat sa iyong mga pangako dahil sinasabi mo po lagi Panginoon na huwag po kaming makalimot sa inyo at i-acknowledge po namin yung mga bagay na galing po sa inyo na hindi po galing sa aming mga lakas, tunay nga po nang galing sa inyo. Dalangin din po namin po Panginoon na maiyon sa puso at isip po namin ito upang makapagpatuloy po kami magbigay sa inyo po Panginoon. Salamat Ama sa araw-araw na pag-iingat ng aming buhay, ng salvation po Panginoon na nararanasan po namin at yung pagsama niyo po at pagkalinga, yung pagbibigay niyo po ng kalakasan sa amin araw-araw. Marami pong salamat Panginoon. Dalangin din po namin, Ama, na bantayan niyo po yung puso at isip namin, Ama, upang hindi po maagaw ng kaaway, upang makapagpatuloy po kami makapagbigay sa inyo dahil yun po yung naisin niyo na sumunod po kami sa inyo dahil doon niyo po nakikita na nagpupuri kami at nagpapasalamat sa pamagitan po ng pagbibigay, yung binibigay po namin yung oras, yung pag-aaral po ng inyong salita. Marami pong salamat dahil kayo po yung tunay na nagbibigay ng kaunawaan po sa aming buhay. Marami din po salamat Panginoon sa patuloy na nagbibigay sa iyong kaharian po Panginoon. Patuloy nga pong maging kasapatan ito po Panginoon. At dalangin din po namin Ama na ang pinagmulan po nito Panginoon ay patuloy din po kayo ang mag-bless sa kanilang mga buhay. Bigyan niyo po ng maayos na kalusugan at tunay na ingatan din po sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Dalangin din po namin Ama sa lahat po ng
ng ipagkakaloob niyo po, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon, na magkakaloob niyo po, Panginoon, ay tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mabuting katiwala ng inyong kaharian po, Panginoon, maging kasapatan din po sa pangangailangan ng inyong panambahan po, Panginoon. At dalangin din po namin, Ama, sa lahat po ng patuloy na nagbibigay at nauunawa ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyo silang pagpalain din po, Panginoon, upang patuloy din po yung nais niyo na makapagbigay po na ninanais niyo po yung 10% po, Panginoon, higit pa sa nais niyo po, Panginoon, ay may pagkaloob po nila po, Panginoon. At dalangin din po namin, Ama, sa mga pinagkatiwala mo po, Panginoon, ng mga resources sa bawat mga kapatid, ay tunay nga po kayo mag-extend, kayo po yung magpalago din po, Panginoon, upang makapagpatuloy po silang makapagbigay, makatulong din po sa nangangailangan. Gamitin niyo rin po yung buhay namin na pagpapala din po sa ibang tao, sa aming mga pamilya po, Panginoon. Tunay na makita din po kayo na Diyos na binibigay namin at pinaglilingkuran, katulad po ng pagbibigay po namin sa inyo po, Panginoon. At tunay nga po sa gabing ito po, Panginoon, patuloy po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa mga bagay na ito po, Panginoon. Dalangin ko rin po, Ama, sa wala pong trabaho ng mga kapatid namin. Kayo rin po ang patuloy na magkaloob po, Panginoon, at patuloy na magbigay po, Panginoon, sa mga buhay po nila upang makapagpatuloy din po, Panginoon, na makapagbigay po sa iyong kaharian. Sa iyo po ang lahat ng pasasalamat, parangal in Jesus' name. Samahan niyo po ako sa pag-awit na yung gawin dito para sa Lord. Yung ano po, nabili ko ay Tagalog para mas namnam. Yung nilalaman nito. Ikaw lamang, saan kang naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin, Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Pahingahan sa'yo natunta, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin, Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin, Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan pa man. So habang instrumental, basahin natin yung nasa Psalm 23, Salmo. Sabi dito, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako nagkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masagalang damuhan, patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang bibigyan, pinapatnubayan niya ako sa tamang daan, upang siya'y aking mapatangalan. Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala ninyong pamalo ang sa akin ang nag-iingat, ang inyo namang tungkol
bukod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. Ipinaghahanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Pinahira ninyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin, at hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Tiyak na pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa sa akin habang ako'y nabubuhay, at titira ako sa bahay nyo, Panginoon, magpakailanman. Amen. Kapahingahan sa'yo nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Amen. Tunay nga po na napakasarap po na manatili sa presensya ng Panginoon, at we are reassured and God is reassuring us na tunay nga pong siya ang ating pong pastol, at sa lahat ng bagay, hindi po tayo pagkukulangin. Amen po. At sabi nga, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So yun po yung ating pong future. We will dwell in the house of the Lord forever. And for the meantime, dito muna po tayo sa church at mag-aaral po tayo na magkakasama. Let's pray. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami muli na tunay nga pong patuloy ninyong pinapaalala ang inyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin, ang inyo pong magandang plano sa amin, ang pagmamahal ninyo, O Lord God. Hindi nga po kayo talaga nagkukulang, O Diyos. At maraming salamat sa pag-ibig ninyo at sa amin pong pag-aaral sa gabing ito ng inyong salita. Dalangin po namin that you may cleanse our hearts, Lord God, and help us, Lord, to take away all those things, Lord God, na hindi po galing sa inyo. At dalangin po namin na tunay nga pong punuin nyo kami ng inyo pong mga salita, Ama, naway mamuhay kami ayon po sa inyo pong naisin, O Diyos. At sa amin pong pag-aaral, tunay nga pong ang banal na Espiritu ang manguna sa amin. At ito, O Diyos, ay tumimo sa aming mga puso, at ito po, Panginoon, ay maipamuhay namin, makatulong sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Sinasamba po namin kayo at dinadakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So we will continue with our study. Nag-end po tayo last time sa verse 35. Verse 34, Mark chapter 1, and we will continue sa verse 35. Ito po ay may title po na Fulfilling the Prophecy, the Messianic King. So, ang message po ng Mark ay, inintroduce na po ninyo ni Sister
may Gracie Mark, at dinagdagan po ni Sister Meds. So paalala lamang po sa atin no, na ang pinaka-message ni Mark ay ito pong pagiging Messianic King. Pag sinabi po nating Messianic King, in other words, is Savior King. No, pagiging Messiah is a word na ibig sabihin po ay Savior. So, the Savior King, ang atin pong Panginoong Jesus. And basahin po natin sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, yung kinote po ni Jesus nung pumasok pa po siya sa sinagoga when he returned to Nazareth. No, ito po yung kinote niya doon po sa libro ng Isaiah chapter 61, verse 1. Sabi dito, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." So ito pong mga salitang ito from the book of Isaiah, binasa ng Panginoong Jesus sa sinagoga, no, sa Nazareth. And ito pong nakasulat dito are the words na makikita po natin as we study the book of Gospels, no? At nakikita po natin yung message dito, sabi niya, sinend daw niya, sabi niya, to proclaim good news to the poor. Sabi sa Matthew, ang mga poor ay yung pong yung pong poor na gusto nilang magkaroon ng ano bang gusto ng pobre sa panahon natin, yung mga mahihirap, gusto po nila pera, di po ba? Kasi kung may pera lang ako, ganon. So yung poor na sinasabi sa Bible, yung spiritual poverty, no? So sabi ni Jesus, ang isang Messiah, sabi din ni Isaiah, ang Messiah or ang Savior ay magpo-proclaim ng good news dun sa mahihirap spiritually. So, ang spiritual na poverty, we cannot really earn that from anything. So, it is only from the Lord. No? At sabi dito, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. So, alam natin, no, marami naman pong nakakulong. No? Maraming nakakulong sa buong daigdig. Pero yung walang kalayaan na hindi po pwedeng isulit sa kahit na sinong judge at sa Panginoon lang magkakaroon ng kalayaan ay ang mga makasalanan. Ang mga makasalanan pong tao, wala po tayong freedom not unless God will give us the freedom through the Savior. So yun yung pangalawang gagawin or ginawa ng Savior, to proclaim freedom for the prisoners. At sabi dito, recovery of sight for the blind. So, ang Lord ang nagbibigay ng sight, ng paningin sa mga bulag. So, yung physical na blindness, sometimes it can be healed, no, ng mga doktor. Pero, yung atin pong spiritual blindness, only the Lord can heal us, no? At sa pamamagitan po to ng ating pong salvation. At sabi dito, to set the oppressed free. To set the oppressed free. So yung oppression, yung paninikil ba yun sa Tagalog? Yung parang tinitikis ka, no? Yung iniipit ka sa sitwasyon. So, there are oppressed people. At kagaya nga po nang na-share natin dun sa ating prayer meeting na yung mga mananampalataya, no, sa North Africa, pinalaya sila sa kanilang mga lupain, hindi lang yung bahay nila, kundi yung agricultural land nila, kung saan yan ang kinabubuhay nila. 16 million Christians, pinalaya sila doon, kinuha yung lupa nila ng mga Muslims, yung mga panatikong mga Muslim, inangkin nila yon at pinaalis sila sa kanilang lugar. At yun ay isang oppression, no? And we can be oppressed here in this world in many kinds of oppression kasi ano po yung tendency ng tao? Yung tendency ng tao ay
lalo na yung mga nakafocus po sa mga makamundong bagay, it doesn't matter kung may naaapakan sila, basta sila po ay nakakaangat ng umaangat. So the people under them are oppressed. Ang Lord po yung magbibigay, sabi niya dito, ng kalayaan sa mga oppressed. So napakaganda po ng mga pangako ng ating pong Savior. At sabi dito, to proclaim the year of the Lord's favor. So ito po yung pinakamaganda mga kapatid kasi talagang God will give us a total freedom. A total freedom from any kind of yung pong slavery, yung pong bondage, yung pong lahat ng mga tanikala sa buhay natin. Pag tayo po ay naging mananampalataya, God will continue to really set us free. No, kung tayo po ay isuko po natin totally yung buhay natin sa Panginoon, tayo po ay papalayain ng ating pong Panginoon. No, at pangako po niya even to this that we have read. At punta po tayo dun sa ating pong text, no, sa Mark chapter 1 verse 35 to 45 muna tayo. Sabi dito, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So, ano po yung sinasabi dito? After, sabi niya, lumabas siya sa bahay at daybreak, yung pong madaling araw, at pumunta sa isang lugar na solitary place to pray. So, he was in the house of Peter, no, that time. Nasa Capernaum siya. So, lumabas po siya sa bahay nila at pumunta siya sa lugar na makakapag-isa siya. And he prayed. Pwede nating questionin ang ating mga sarili. Bakit si Jesus nananalangin, di ba? Siya ay Diyos. Siya ay Panginoon, the King of Kings and the Lord of Lords. So, questionin natin ang sarili natin. Kung si Jesus nananalangin, bakit mahalaga sa atin? So, Jesus was always, we can see, no, dun po sa libro ng Gospel, kung saan nagpapakita po ng si Jesus ay nanirahan dito sa lupa, that He always connects to the Father. No? Kasi, once na tayo po ay isang tao na may kinahihiligan na isang bagay, no? We wanted to connect to the people with similar interest that we have. Kagaya halimbawa, kung ako mahilig ako sa fashion. So sa fashion po, ang gusto ko pong mga kausap, yung mahilig din sa fashion. Kasi kung hindi po mahilig sa fashion, hindi po ako mag-i-enjoy. So sa ating Panginoong Hesus, siya po ay King of Kings and the Lord of Lords. And He loved the Father. They have, sabi niya sa libro ng Gospel, I and my Father are one. Sabi niya, hindi ko ginagawa ang kahit na ano, not unless the Father says to me. So ang layunin at gusto ng Panginoong Hesus, ang mahal ng Ama at ang mahal ng Panginoong Hesus ay iisa. No? At kaya sa lahat ng panahon, ang Panginoong Hesus po ay lagi po siyang pumupunta sa Ama. No? Lagi po niyang kinakausap ang Ama. Tayo po ba mga kapatid, we are already spiritually born again. Tayo po ay mga niligtas na ng Panginoon. Tayo po ba ay nasisiyahan na manalangin? Dapat mayroon po tayong ganong spirit na tayo po ay lalapit sa Diyos at mananalangin. Tayo po ay lagi pong makikipag-usap sa Diyos. No? Si Jesus, lagi niya itong ginagawa. Hindi po niya sinasabing pangit na lagi niyang kasama sila Peter. Pero, lagi po siyang naglalaan ng time to really communicate with the Father alone. No? Dahil nga, yun yung kanyang gusto. Yun yung kanyang nais. He wants to connect to His Father all the time. No? At sabi dito, verse 36, Simon and his companions went to look for Him, and when they found Him,
they exclaimed, everyone is looking for you. So alam na natin yan si Simon, no? Sabi siguro nila, Panginoon, dito ka lang pala, hinahanap ka namin, almusal na. No, so, nahanap ka ng mga tao. Bakit? Hinahanap siya ng mga tao na gustong magpagaling. No? Marami pong mga tao, from last week na pinag-aralan natin, nagpagaling na po siya ng mga ibang klaseng may sakit. Sabi doon, he healed many. So, hindi na po binanggit, no, kung ano pa po yung mga many, but all kinds of sickness na lumalapit sa kanya, pinapagaling ng Panginoong Jesus. No, hindi po niya tinatanggihan. So, sabi ni Simon, no, where are you? No, Efo. Saan ka nagpupunta? No, so, sabi nito 38, Jesus replied, let us go somewhere else. The nearby villages, so I can preach there. That is why I have come. So, ang Panginoong Jesus nasa Capernaum siya. And, hindi po niya sinagot si Peter na, okay, we will go and we will meet those people na hinahanap ako. Pero sabi niya, the plan today, yung itinerary natin, we will go somewhere else. Kasi ang Panginoong Jesus, mga kapatid, is a God who wants to reach out everyone. A Savior who wants to save everyone. Sa ating pong mundo, sa panahon na to, ang Panginoong Jesus pa rin ay patuloy na nagliligtas. Patuloy niyang nire-reach out ang mga tao. Pero yung mga tao po, ayaw lumapit sa Diyos. Ayaw lumapit sa Panginoong Jesus. Kasi akala ng mga tao, lalo na sa mga panahon na to, akala ng mga tao mas magaling na sila. They don't need any more God. No? Maybe they will say, I need a robot to help me. Hindi ko na kailangan yung Diyos. Yung robot, I can command the robot to do whatever I want to do. No? So, yun na po yung buhay ngayon. Yun na yung kalakaran. Mas nagtitiwala na tayo sa AI, nagtitiwala na tayo sa technology. People are lost. Kagaya ng pinost ni Brother Bernie, no? Totoo yun. People are lost, mga kapatid, dahil sa technology, akala natin, we can do many, many things or almost everything sa mundong ito. Masyado na po tayong matatalino. But the Lord wants to reach out to people, no? So sabi niya, hindi tayo mananatili dito sa Capernaum. We will go to other place in Galilee. Kasi yun ang pinunta ko. No, yun ang pinunta ko to preach the word. Sabi doon, nasa natin kanina, sa lahat ng mga oppressed, sa lahat ng mga nakakulong, sa lahat ng may mga karamdaman, sa lahat ng hindi nakakakita. No? Yun ang aking pupuntahan. And he set himself to go to other places. Napaka-fair lang ng God, mga kapatid, na hindi lang siya nag-focus din sa mga Hudyo. Diba? Kasi God primarily chose the people of Israel. But He did not close the salvation to the people of Israel. He let other people to have that salvation. Kaya nga, di ba, nung iniwan niya ang kanyang mga disciple, ang command niya, hindi lang niya sinabi, manatili lang kayo dito sa Jerusalem. Go into all the world and preach the gospel. Because, sabi ng Panginoong Jesus, that is what I have. No, yung pumunta ko dito sa lupa, sabi niya ganon, that is why I have come. No, yun ang pinunta niya, to save all the world. Kaso lang, talagang may mga tao po na hindi pinipili ang Panginoon at kasalanan nila yun. No? You can hear many gospel or the word of God from many yung sa TV, sa multimedia, sa social media, sa iba't ibang klaseng mga pwede nating mapanood, no, yung gospel ng God. Nasa tao na lang 'yon kasi the people who hear, no, karamihan po sa kanila, sinasaraduhan po nila ang kanila pong mga sarili sa word ng God, no? Kasi para sa mga Hudyo, minsan pag mag-share po tayo sa mga Hudyo, para sa mga Hudyo, para lang yan sa mga Christian. At para sa mga Christians, no,
Hindi ang mga Hudyo ang unang pinili, di sa kanila lang rin yun. No, di kaya mayroon pa tayong ibang mga sinasabi na iba't iba lang ang pamamaraan natin, pero lahat naman tayo papunta sa iisang Diyos. Na sinong nagsabi sa Biblia na iba't iba lang yung pamamaraan natin pero papunta yun sa langit lahat? Sabi ng Panginoong Yesus, I am the way. So there's no other way. There's no other means to come to the Father except through the Lord Jesus. Kasi maliwanag, sabi ng Panginoong Jesus, no one comes to the Father except through me. So there is no other way. You cannot worship Buddha and go to the true God of Israel, to the God who created the heavens and the earth, to the owner of heaven. Hindi po pwede yun. You cannot worship Allah, di ba? And go there. Sabi nila si Allah at si Elohim ay iisa. No. There are a vast of difference kay Allah at kay Elohim. Bakit? We know that the God of Israel is a God na talagang tunay na nagmamahal, no? Siya po ay nagpapahalaga sa buhay. Pero yung God, si Allah, no? Ay God na nagpo-promote ng terrorism. Paano naging magpareho yon? Kaya kahit matuto po tayong mag-Arabic, mga kapatid, wag po nating sasabihin, inshallah. Because you are worshiping Allah, sinasabi mo with the help of Allah. Di ba? Allah cannot be exchanged with Elohim. Elohim is the true God. No? Hindi po si Allah, si Elohim. No? Hindi po nickname ni Elohim si Allah. No? Magkaiba po sila ng description. So, patuloy po tayong magbabahagi. No? Ano po? Yun. Patuloy po nating ibabahagi ang salita ng Panginoon, and we should stick to the Bible so that we will not be misled. No? Kasi marami po tayong mga sinasabi, no? Sinasabi din po natin na okay lang naman kahit hindi ako nag-church. Hindi ko naman nakakalimutan ang Lord. Eh kung hindi mo pala nakakalimutan ng Lord, bakit hindi mo pinapakinggan ng Lord? Dinidinig naman ng Lord ang panalangin ko. Minsan, masyado tayong spoiled, ano po mga kapatid? We are telling ourselves or the other people, hindi ako nag-church ha, pero hindi ako makapala-church. Pero, mahal ko ang Diyos at lagi ko siyang tinatawag. Ang akala kasi ng karamihang tao, mga kapatid, God is only concerned of our material needs. Of our food, what we can eat, what we will wear. Sabi ni Jesus, do not worry of all these things, what you can eat or what you will wear. Sabi niya, unahin mo ang Diyos at ang kingdom ng God, and all these things shall be added unto you. So tayo mga kapatid na faithfully are coming to the church, whatever the circumstances, hindi po tayo nagmamalaki, pero nakikita ko po, hindi mo naman kayo naghihirap, di po ba? Hindi kayo naghihirap. Minsan lang mareklamo lang tayo, pero hindi po tayo naghihirap. No? Lagi po nating naririnig ang mga testimony ng bawat isa kung paano po ang Diyos binubuhos niyang pagpapala. Bakit? You are trustworthy of the blessings of the Lord. No? So, pinagpapala po tayo ng Diyos. So, we have to continue to preach the Word of God to people around us. Sabi ni Jesus, I can preach there. That is why I have come. So, tayo mga mananampalataya, iniwanan tayo ng ganito pong gawin po natin. Sabi dito, verse 39, so he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. So he continues to heal, mga kapatid, sa gilid ng Galilee. Now, marami pong mga lugar-lugar yon. Siya po ay nagbahagi ng salita. At sabi niya dito, nagpagaling siya. Nagpalaya siya sa mga oppressed ng dyablo, no?
At sabi dito sa verse 14, a man with leprosy came to him and begged him on his knees, if you are willing to, you can make me clean. So ito pong tao na may leprosy, as Jesus was traveling around Galilee. Alam natin na itong mga tao na may leprosy, they cannot enter into the society. Hindi po sila pwedeng mamayan kasama ng kanilang mga pamilya sa mga villages dahil bawal po sila. Dahil nakakahawa, ang akala nila nakakahawa yung sakit na leprosy. So they cannot enter. Nilalagay po sila dun sa labas ng city gate or ng, di ba, dati may mga wall po yung mga lugar-lugar. Dun lang sila sa labas. They cannot enter into that place, into the society. So, sila po ay kumbaga parang ang tawag doon, na dinidetach sila from the people, sa kanilang mga kapamilya, sa mga mahal nila sa buhay dahil sa kanilang sakit. So maraming bagay na hindi po sila nagagawa bilang tao na may sakit na leprosy. Kaya nga, nung marinig nitong taong to na may leprosy si Jesus, na marinig niya na may leprosy, si Jesus, kasi baka sabihin, si Jesus ay may leprosy, no? Nung marinig niya, pumunta po siya, hinanap niya ang Panginoong Jesus, and he begged on his knees. Lumuhod siya, mga kapatid. Nakakatuwa, ito pong may leprosy, no? Kasi sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. Now, nakikita po natin, mga kapatid, itong may leprosy, he knows that the Lord has the authority. And only God can choose. Kung willing ka po, no? Kung willing ka po, pagagalingin niyo po ako. Sabi niya, papalinisin niyo po ako. Kung willing po kayo, he did not question, Lord, kayo po ba, kaya niyo po bang pagalingin kahit yung leprosy ko? Hindi po siya nag-question ng ganon. He just tell. Ang Panginoong Jesus na sinabi niya, kung willing kayo. Kung willing kayo, pagagalingin niyo po ako. So, it takes us, a person who comes to the Lord and asks for something to beg, because we only need the mercy of the Lord. We cannot say to the Lord, Lord, ibigay mo sa akin to. Minsan sa pananalangin natin, mga ganon tayo, no? Lord, ito pong gusto ko, ayaw ko po ng iba. Ito ang gusto ko. Hindi natin sinasabi sa Diyos, kung willing po kayo, Lord, bigay niyo po sa akin to. Minsan inuutusan natin ang Diyos. Sa marami po nating panalangin, we wanted to command God to do what we want. Pero tandaan po natin, we can only beg for the mercy of God. We cannot ask anything from the Lord. May utang bang Diyos sa atin? Wala. Everything that we have comes from the Lord. Ang Lord po, ang Lord ng lahat. Kahit hindi mo siya kalalaning Panginoon, Panginoon siya ng lahat. And if you are not obeying the Lord now, you will just kneel sa Kanya, sa harapan niya. And I pray na pag nag-kneel ka, pag na-realize mong mag-kneel sa harapan ng Panginoon to beg the salvation from hell, hindi pa tapos ang buhay mo sa mundong ito. Hindi pa tapos na ikaw ay pwede pang bumalik sa Diyos. Dahil kung magbibeg ka in the time that you died, nothing will change. Today, this time na ikaw ay nasa lupa pa, this is the time for you to beg for the mercy of the Lord. If you want to be healed, if you want to be free from your sins, ngayon, yung pagkakataon upang ikaw ay palayain ng Diyos. No? Upang ikaw ay palayain ng Diyos. Ngayon po, yung pagkakataon at wala nang iba. So, yung Panginoon, dinidesire po sa atin yung ating pong humility. He wants to see our humility. Ang tao po ba na walang humility can beg? Pwede po bang humingi at i-consider that he needs mercy?
Yung paghingi ng habag, hindi ito gagawin ng taong walang pagpapakumbaba. Di po ba? Kasi ang pagbeg, yung pong pakikiusap at paghingi ng habag will only be done by those people who are humble. Hindi ito magagawa ng kung sino man. At ang mga wala pong kasalanan, according to them, that they are not sinners, no? Sabi nila, okay naman ako. Sa palagay ko naman, di naman ako ganun kasama para makapunta ako sa langit. Siguro, hindi ka nga masyadong masama, pero that is not the requirements. Ang requirements ng Lord, 100% na mabuti. Hindi yung hindi ka masyadong masama. Walang ganun sa langit. Kasi kung mayroon kang 10% na kasamaan at tinanggap ka sa langit, yung 10% mo na yon magpapadumi sa kalangitan. So no one who is sinful can enter the kingdom of God. But sabihin natin, hindi naman tayo perfect, nagkakasala naman tayo, no? Pero we have to remind ourselves that because of that, God gave us, the Father gave us the Lord Jesus to save us. So mga kapatid, we have to beg for the mercy of God. We have to be humble to beg for that mercy. No? At verse 41, sabi dito, Jesus was indignant. He reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately the leprosy left him and he was cleansed. Nakakatuwa lang sa Panginoon kasi if He says a person na talagang tunay na nagpapakumbaba, He will give what you want. Sabi ng Bible, di ba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya ang Bible talagang nagpapaalala lang siya na hindi yung sasabihin natin what you have, whatever you ask for, no? It will be given to you. Basahin mo yung unahan nun. Kasi hindi ibig sabihin na lahat na lang ng sasabihin mo ibibigay sa'yo. Hindi. Sabi ng Bible, yung pinaka-message ng Bible on how He is going to answer us sa ating pong mga hinihiling sa Lord is to delight. Maging kasiyahan natin ang Diyos at ibibigay niya yung gusto mo. Kasi bakit? Kasi kung ang tao ay nasisiya sa piling ng Lord, ang tao ay nasisiyang sundin ng Panginoon, sasabihin mo, Lord, dito sana ang gusto ko, pero hindi ako masyadong sigurado kung ito talaga ay makakapagpabuti sa akin, na magpapalapit sa akin sa inyo kasi ayaw kong mahiwalay sa inyo kasi ikaw ang kaligayahan ko. So pag hindi yan makakapagpabuti sa atin, hindi tayo bibigyan ng Lord ng hinihiling natin. But we have to remember mga kapatid, ang tao na nasa Panginoon, we will always consider to ask the things that will give glory to God. No? That's why we are asking, Lord, ipaunawan niyo po sa akin yung salita niyo. Panginoon, bigyan niyo po ako, Panginoon, ng inyo pong mga salita. Hayaan niyo na magkaroon ako ng lakas na sundin ng inyong mga salita. Those things ay hindi yun ipagkakait ng Lord, kaagad-agad God will say, I am willing. Napakasarap nun na marinig. Once we pray to the Lord, sasabihin niya, okay, willing ako. No? Willing ako, sige ngayon din, malilinis ka. He did not call for anyone, no? Hindi niya sinabi, in the name of kung sino-sino, kasi siya po ay Lord. He has the authority at sinabi lang niya, sige, willing ako, gumaling ka. And the leprosy left from that man. Anong nangyari sa lalaking ito? Naligtas siya from the oppression. No? Tinanggal siya mula dun sa bandage ng mga judgments ng mga tao. Sa oppression na hindi niya makasama yung kanyang mga pamilya. Dahil sa sakit na mayroon siya. Ano pa ang iniisip ng mga tao? Pag ang may mga sakit na ganito nung unang panahon, akala nila makasalanan yun. No? So, pinagaling po siya ng Panginoon. And he was freed from all
yung pong mga judgment ng mga tao. And sabi dito, Jesus sent him away at once with a strong warning. See that you don't tell this to anyone, but go, show yourself to the priest and offer the sacrifice that Moses commanded for you, for your cleansing, as a testimony to them. Instead, he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. Yet the people still came to him from everywhere. So bakit ito sinabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid? Yung sinasabi ng Panginoong Hesus, strongly was commanding this person to go to a priest. Kasi ito po yung magpuprove sa mga tao, kasi ang mga priest noon, sila yung magsasabi, okay, check natin, wala na bang ikaw mga sakit-sakit dyan sa balat? Pagka magaling ka na, sila mismo ang magdideclare, okay, mag-offer ka ng ganito, pagkatapos niyan, pwede ka nang umuwi sa bahay mo. Kaya gusto ng Panginoong Hesus, ganon ang gawin sa kanya, para hindi na siya i-judge ng mga tao. Kasi kung pupunta siya doon, ay, magaling na ako. Oh, maniwala naman kami sa iyo, ang tagal-tagal mo nang may sakit, di ba? Para sa kanya, it's not easy. Sa atin mga kapatid, if we beg from God and God is commanding us, sumunod tayo. Si minsan we are following, we are obeying halfway, no? Pag tayo'y sinagot na ng Panginoon, kung hindi pa sinasagot ng Lord, sabi natin, pag talaga sinagot ng Lord yung panalangin ko, maglilingkod talaga ako sa Panginoon talaga. Hindi ka pa nga sinasagot nung hindi pa binibigay sa iyo yung panalangin mo. 'Di ba? Kasi ang panalangin mo, magkaroon ka ng bahay, sasakyan, at kung ano-ano pa. Hindi ka pa nga sinasagot, naliligaw ka na. How much more kung bigyan ka ng Lord ng ninanais mo? Baka mas lalo kang humiwalay sa Diyos. No? So, lagi po nating iisipin mga kapatid, God knows the best for us. No? Kung ang mga nanay po ay they knew the best for their children, ang Diyos, walang palya. No? Kaya masarap pong magtiwala sa Panginoon. Chapter 2, verse 1. May iba po tayo ditong title. No? Ang ating pong title dito is Difficulty. Difficulty, kahirapan. O ano pa bang ibang word ng difficulty? Ha? Hardship, yon. Difficulty, hardship. Salamat, Sister Irene. Sa synonyms. Yan. Sabi nito, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, so bumalik siya dun sa lugar ni Peter at ni Andrew, the people heard that he had come home. So, sabi dito, they gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. So nabalitaan na naman yung mga dating naghahanap sa kanila, balik na naman sila doon. So makikita po natin mga kapatid na humirap yung sitwasyon kasi sabi dito, as the Lord preached, no, doon sa bahay kung nasan siya mga kapatid, sabi wala nang space. Sa loob at sa labas, wala nang space kung saan siya nagpipreach. So, lahat yun. Even doon sa labas ng bahay, kasi ang mga bahay noon, maririnig mo naman kung anong nangyayari sa loob. No? Most of the bahay noon, kasi ano lang siya, clay. Tapos kahoy yung bubong na may clay din. So, maririnig ng mga tao kung ano yung nangyayari sa loob. So, Jesus was preaching from inside, tapos nakapalibot din ang mga tao sa labas. Ganon ang sitwasyon. So, makikita po natin mga kapatid na mahirap po ang pumasok doon. Sabi dito, some men came bringing to him a paralyzed man, carried by 4 of them. So, makikita po natin, ang kwento naman dito, isang paralytic person or paralyzed man na dala-dala ng kanyang mga kaibigan. Sa una, makikita natin sa verse 2, yung pwedeng ipaalala sa atin sa kanilang gagawin. No? Sabi dito, difficulty can lead to hopelessness. Mahirapan silang pumasok. Dala-dala nila itong paralyzed man. Paano sila makakapasok? Kasi sinasabi sa atin na puno yung bahay sa loob at labas. There is
hopelessness. They cannot enter to the presence of the Lord para kausapin ng Panginoon na pagalingin yung paralytic man, no? So, pangalawa dito sa verse 3, pinasan pa rin nila yung taong ito, mga kapatid. So, difficulty reveals true colors of friends. Minsan, ang dami-dami nating mga kaibigan. Pero pag difficult na, nawawala sila. 'Di ba? Pag medyo sumisimplang ka, yung mga Kristiyano, kahit tayong mga Kristiyano, pag medyo nakita mo yung kapatid na yun nagkasala, parang nakakahawa na yung kasalanan, wag na natin siyang kausapin. 'Di ba? Hayaan mo siya kasi kung ano-anong pinaggagawa niya. Pero alam nyo, kahit sa mga sitwasyon na yon, we have to enter into difficulty to be with our friends. Tulungan po natin sila. No? So, it will reveal the true colors of our friends. Sino bang mananatili? Sabi dito sa Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. So yun pala, no, yung friend ay nagiging parang kapatid mo siya in the times of adversity, hindi ka talaga niya iiwan. Hindi ka talaga iiwan ng totoong mga kaibigan. So kung mayroon po tayo ditong mga kaibigan na ganon, treasure them. Mayroon ba kayo mga kapatid na ganon? Na kung kailan kayo, wala kaining? Mayroon kang kaibigan? Yung... Ayun, so, I am offering myself. Ayun, so, sometimes din po, no, na we have to open ourselves to people, no, and we have to accept them to us. No? So, we have to open our self na makipagkaibigan. Yon. So, kasi yung mga tunay na kaibigan, hindi yan basta-basta nakikipagkaibigan. Alam niyo po ba yon? Yung mga tunay na magiging kaibigan, hindi sila basta-basta kung sino-sinong kinakasama. Talagang maingat sila sa pagpili ng taong i-close nila sa sarili nila. But, kung makapasok sila sa buhay mo, you will see that they are true friends. Pero hindi naman lahat ganun din. No? Mag-ingat din tayo, baka panindigan nyo yung ganun. No? Mayroon naman talaga mga suplada. Ayaw lang nilang paistorbo. No? So, mayroon pong mga ganun. Verse 4, sabi dito, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat. The man was lying on. Nakakatuwa itong mga kaibigan na itong lalaking to, no? Kasi talagang binutas nila yung bubong. Doon lang kasi walang tao. So, binutas nila yung bubong. Ang bubong nun, kung sino pong nakasama dati sa trip natin sa Catherine, no? Mayroon po doon isang bahay. Nakita po natin kung ano po yung bubong. Mayroon pong mga kahoy, may dahon, may lupa. Nilalatag muna yung mga kahoy na ganun, parang mga sanga-sanga, tas nilalagyan ng lupa. No? So, yung lupa ang parang tumitigas na nagiging roof nila. So, yun po yung tinanggal yun ng mga tao na yun. Habang nagpipreach si Jesus, siguro sabi ng mga tao, ano yung naglalaglag ang mga lupa na yun? Kaya pala, binubutas na nila yung lupa. So, another point, mga kapatid, difficulty cultivates resourcefulness. Kung may mga difficult situations sa buhay natin, may mga hardship, huwag tayong mag-alala because it has a purpose in our life. Maghanap tayo ng ibang way. Itong mga kaibigan nitong lalaki ay naghanap ng ibang pamamaraan. Verse 5, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. No? Sabi, mga sins talaga ang sinabi dito. So, letter D, mga kapatid, difficulty is rewarding. So, hindi lahat ng panahon difficult. Darating yung panahon, matatapos din lahat ng mahihirap na yon. Tingnan nyo yung nangyari kay Ate Nympha. Si Ate Nympha na naman ang example natin. Diba? It is rewarding to have a daughter na magna cum laude. Hindi niya yun inisip nung nag-uumpisa pa lang siya, parang hindi kaya.
So, sa atin, meron din po tayong mga difficulty, and we know, lahat ng tunay na nananalig sa Diyos, kahit sa gitna ng mga difficulty, will just have a reward. Ang ating buhay Kristiyano, mga kapatid, mahirap. Sa panahon natin ngayon dito sa Israel, madami pong challenge para lang makapunta tayo sa church. Kahit sa pagba-Bible study, madaming challenge. But difficulty is rewarding, sabi ng Panginoong Hesus, I am coming soon. Soon. I am coming soon and my reward and your reward is with me and I will give it to you according to what you have done. So yung yung pananatili mong matatag, nananalig sa Diyos sa kabila ng mga kahirapan, it will be rewarded by the Lord. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Sabi sa John 6:37, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. So nakita po natin, nung ibinaba yung lalaki na nakalagay sa mat, hindi po si Jesus nagsabi, bakit naman pati dyan dumadaan kayo? Pero sabi niya, Son, your sins are forgiven. Dahil nakita ni Jesus ang pananampalataya, mga kapatid, sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano na nagiging matatag in spite of difficulty, ang nagpapatatag sa atin yung ating pananampalataya. Bakit? Kasi ang pananampalataya, hindi pa man natin nakikita ang kalangitan. We are trusting that God will not fail to give or to fulfill His promises to us. He will take us to Him. No? Doon sa langit kung saan wala na pong pasakit. Verse 6 and hanggang verse 11, sabi dito, now some teachers, verse 12 pala, sabi dito, now some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, why does this fellow talk this like that? He was blaspheming who can forgive sins but God alone. Immediately Jesus knew in His spirit that this was what they were thinking in their hearts, and He said to them, why are you thinking these things? Which is easier, to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, take up your mat and walk? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So He said to the man, I tell you, get up, take your mat and go home. He got up, took his mat, and walked out in full view of them. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. So mga kapatid, talagang gumaling ang lalaking to dahil sinoong nila yung difficulty. Nanatili sila sa pananampalataya, gumaling siya dahil tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan na maipunta sa Panginoong Hesus. Gumaling ang lalaking ito dahil tunay na pumunta siya sa totoong tagapagpagaling, sa totoong nagpapalaya. So kahit pala tayo may pananampalataya, kung ating pananampalataya ay hindi sa totoo, walang mangyayari sa atin. So make sure that our faith is true. And that whom we are calling, no, na tayo ay pagalingin, ay ang Diyos na tunay. Na pwedeng mag-command na sabihin niya, your sins are forgiven, take up your mat and walk. Ano ba yung mat para sa tao na yon? Ano ba yung hinihigaan niya na yon para sa kanya? Yun yung kanyang kulungan na matagal siyang panahon nandun. Bakit ba sinabi ni Jesus in the midst of the people, in the hearing of the people na, Son, your sins are forgiven. Kasi kagaya ng leprous person, yung pagiging may sakit na kagaya ng pagiging paralyzed na ito, na taong ito, ay nagpapakita na ang taong ito ay makasalanan as according to them, sa mga itinuro sa kanila, no?
sa libro ni Moises na pinalala ng mga Pariseo. No? Pero pinagaling po ang taong ito. Tinanggal siya ng Panginoong Hesus doon sa mat. At ano pong ginawa niya? Nagpuri siya. Nagpuri siya, nagpuri ang mga tao na nandoon, na nakakita, nakawitness nun. So sa atin mga kapatid, if we are personally experiencing or if we have experience yung pong mga testimony na ganito, kung paano ang Lord pinalaya tayo, patuloy tayong magpuri. At sa buhay natin, dapat hindi na tayo magpakulong uli doon sa dating kulungan natin. Kasi yung paralyzed na yun, tumayo siya. Pwede naman niyang sabihin, oh, mahiga na lang ako muna dito. Total, galing na ako. Pero, kinuha niya yung kanyang mat. At siya po ay tumayo at nagpuri. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Let's stand. Father, we thank you so much, Panginoon, sa inyo pong mga salita. We thank you so much for what you have done and what you are going to do, Lord, sa mga darating pong araw, Lord God. Salamat sa inyo, Panginoong Jesus, at salamat sa inyo, Banal na Espiritu. You are not leaving us, O Lord God. You are always there for us, O God. Maraming salamat at patuloy po naming dalangin na bilang inyong mga anak. We pray, Father, that we will continue to pray, connect ourselves to you, Lord, sa lahat ng panahon. We pray, Lord, na sa inyo pong pagpapalaya sa amin mula sa aming kasalanan, pagliligtas sa amin ng Panginoong Hesus. Tunay nga pong mamuhay kami na nagpupuri, naglilingkod po sa inyo. Dalangin po namin na tunay nga pong in spite of the hardship, of difficulty, Panginoon, na amin pong kinakaharap, O Lord God, or nasa sitwasyon kami, Panginoon, ng mga difficulties sa mga panahon ito. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy po na kayong magbigay sa amin ng lakas, ng resilience, Lord, ng patience, Lord, to wait up to the time, O Lord God, you will heal us and deliver us, Panginoon, doon po sa difficulty. And Lord, help us to continue to have faith as strong, Panginoon, na nais ninyo, O Lord God, upang, Lord, patuloy po namin, Panginoong, kayong panaligan, tawagin, O Lord God, at patuloy kaming manatili na umaasa, Panginoon, sa inyo, O Diyos, dahil wala nga pong ibang pwede kaming asahan kundi kayo, O Lord. Maraming salamat sa mga kapatid ko na nakasama namin sa gabing ito. Tunay nga, O Diyos, na kayo ang patuloy na mag-bless at magpalakas sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking tanging sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan. O pababayaan man, pangako niyo'y aking panghahawakan. Isa pa po, ulitin po natin. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking
aking dalangin, dapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan, pangako niyo ang tangi kong sandigan, pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pagbabayaan man, pangako niyo'y aking panghahawakan, pangako niyo aking panghahawakan, pangako niyo ang tangi kong sandigan, pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pagbabayaan man, pangako niyo'y aking panghahawakan. Yes, Lord. Amen. Panginoon, tunay nga pong mapanghahawakan po namin, O Diyos, ang inyong mga pangako, Lord. Maraming salamat dahil tunay nga pong ang katatagan ay mahanap po namin sa inyo. You are our help, O God. You are our stronghold, our refuge, Lord. Our salvation, O God. Our friend, God. At tunay nga pong kapayapaan namin, O Diyos. We can be still in your presence, Lord. At sabi nga po sa inyong salita, O Diyos, the thousands will fall from our right and 10,000, O Lord God, from the other side, Lord. Tunay nga po na kayo ang patuloy na magpapatatag sa amin na kami, Panginoon, ay makakatayo. Patuloy na magiging matatag, O Diyos, na nakatayo dahil, O Lord God, sa inyong kapangyarihan, O Diyos. Salamat sa pagmamahal ninyo. Salamat, Lord, sa mga paalala ninyo sa libing ito. Lord, alam po namin na habang nandito po kami sa lupa, ay patuloy na kayo, Lord God, ay magpapalakas. At Lord, hindi lamang po ang inyong pangako ay para lamang dito sa lupa, kundi Panginoon, maging sa kalangitan. Ang eternal na dwelling, Panginoon, kasama ang aming pong tagapagligtas. We can behold your glory, O Lord Jesus, in heaven. At tunay nga pong we are looking forward to that day, O Diyos. Marami pong mga nangyayari sa paligid namin, O Lord, na tunay nga pong mapapaalala sa amin that we are, Lord, in the Lord's days, O God. At dalangin po namin na habang tumutindi ang mga sitwasyon sa paligid, patuloy kaming tumatawag sa Panginoon sa inyo at hindi po kami hiwalay sa inyo, Lord God. Salamat, Ama. Salamat sa pagsustain niyo, Lord, sa amin sa lahat ng oras. Salamat sa pag-iingat niyo sa bawat isa sa amin, sa araw-araw, sa aming mga pamilya. Salamat sa mga pagpapala na inyo pong pinagkakaloon, Lord. Alam po namin, O Diyos, na tapat kayo sa inyong pangako that whoever obeys you, Lord God, will be blessed, O God. Sabi niyo, Panginoon, tunay na ibibigay ninyo ang siksik, liglig at umaakaw na pagpapala sa inyong mga anak. Tunay nga Ama na pananaligan namin yon. Alam namin ang pagpapalang yon, hindi lamang po mga material na bagay, kundi higit sa lahat ang spiritual na bagay. Thank you so much, Lord. Thank you so much. May our hearts be filled with joy, Lord God, as you encourage us day to day, Lord God. Lord, we pray sa bansa pong Israel, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy, O Diyos, na kayo po yung magpatatag sa bansang po. And sa lahat ng kanila po, Panginoon, ginagawa at nararanasan sa mga panahon ito, Lord, na mga Panginoon ay nakita nila na kayo ay Diyos na banal at totoo sa inyong pangako sa kanila. Lord, lumapit po sila sa inyo at tunay na kayo, Panginoon, ang maging saklolo nila, Lord God. We pray for those people na nakaranas
Panginoon, ng lynching, Lord, sa Europe. We pray for them na sila po, Panginoon, ay makauwi ng maayos, O Diyos. At gumaling, Panginoon, from that experience, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, napakadami po mga nangyayari sa lugar na ito, God. We pray, Father God, na patuloy kami magmahal sa bansa na pinili ninyo, Father God. Patuloy na po, Panginoon, may taas sa lugar na ito. Kita ang inyong pong mga purposes sa lugar na ito, O Diyos. Even to our country, God, we pray na kayo, Panginoon, ang tunay na magprotekta, magpala sa ating bansa, Father God. Maraming salamat, Ama. Tapos po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. The Lord bless you, keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, Amen. Amen. Nalitin po natin yung ating pong closing song. At tunay ng ating Diyos lamang po ang dakila sa lahat.